ito, gumawa ako ng part 2 ng review natin sa Minsin e-drums, portable e-drums. At kasi nakukulangan ako dun sa mga detalye na naibigay ko sa inyo. And may mga nagtanong din dito. May mga pumapansin na sa ating video sa YouTube. Wow, sana all. May mga nagtatanong. So, ito mga unang nagtanong si John Mark Santuala. Boss, nagbili ka din ba ng drum amplifier? Okay lang ba kahit wala nun basta speaker? Well, wala itong built-in speaker ha. Maganda rin kung mayroon kang amplifier. Hindi na ako bumili. Kasi pag ako nagpa-practice, naka-headphone lang ako para hindi ako nakakaabala sa ano. Pag ako nag-i-ensayo mag-isa, para hindi ako nakakaabala sa mga kasama ko sa bahay. So naka-headphone lang. At yun ang maganda sa e-drums. And so pagka nagja-jam kayo, so kailangan talaga ng amplifier. Ayun. Pero wala itong built-in speaker. Kung gusto mong marinig talaga ng lahat, kailangan mo talagang bumili ng amplifier. As in amplifier, may built-in speaker yon ha, yung parang guitar amplifier ganun. So ayun. And isa pang nagtanong si Ace Alfonso 9602. Boss, strike sensitive ba siya? May dynamics pag pinapalo, mahinang palo, mahinang tunog, malakas na palo, malakas na tunog. Opo. May sensitivity siya. Nai-adjust pa yung kanya sensitivity. Yun, meron. Katulad nga nabanggit ko dun sa unang video na gusto ko na yung sensitivity niya, so hindi ko na binago. At saka hindi ko alam noon kung paano ko i-adjust. Pero ngayon alam ko na at papakita ko sa inyo kung paano. And ang isa pang nagtanong ay si Chill Riders 2739. Paano po pag-adjust ng sensitivity? Which is I think nalaman din niya, nasagot din niya. Siya din ang thanks po sir, nakapa ko rin. Nandun pala siya sa menu, then utilities, then click mo yung sensitivity S00. Yes, yun nga. So, kinutil-til ko din, nilikot hanggang sa malaman ko nga rin. Pinindot ko na lang yung utility. Utility na lang, tapos follow dun sa i-adjust mo ng sensitivity, o kung anong pad yung i-adjust mo. Tapos, yung menu. Tapos yun, lalabas naman yung kung S01, S02, S03, hanggang 6, I think hanggang 16. Yung sensitivity. Makikita niyo naman sa video. So yun. So ipapakita ko sa inyo. Pati yung binili kong drum, yung bass drum pedal na separate. Nariyan din sa video. So panoorin niyo na lang guys. Okay, mga kapatid, tingnan natin paano ba i-adjust ang sensitivity nitong Minsin e-drum set. So, punta muna tayo. Meron itong 5 set ng kit na pwede mong pagbaguhin ang mga tunog. So, pwedeng baguhin ang tunog ng snare, ng tom-tom, kahit lahat, iba-iba, pwede. Hanggang 5 ang pwede mong ganun. So, set natin dito sa V03. Bilibit kong gamitin V01 eh. So, tingnan natin ang V03. So, sensitivity. Punta muna tayo sa utility. Okay? Menu muna eh. Tapos strike any. Ito. Start lang ito. Snare. Tapos, punta tayo sa menu. Okay, ang snare ay nakaset ng hanggang 5, level 5, S05, sensitivity 5. Tingnan natin kung anong tunog niya pag 1 lang.
malakas na ang palo ko pero parang hina pa din. So pag itinaas natin ang sensitivity, gawin natin 10 pero hanggang 16 yan eh. So malakas siya, madaling lumakas. So mataas nga naman ang sensitivity niya. Lalo na kung 16. So ibaba na natin sa gawin nating 5. Okay, so ganun. So and so on sa iba pang 7 tong nakaset sa 7. Okay. So okay na yan. Kung okay na sa inyo yan, ang pag-save natin, hold natin ang kit, press and hold hanggang nag-blink, nagaganon. So pili lang tayo, kanina sa 3 tayo, V03, so punta tayo sa V03, okay, and then hold uli natin ang kit hanggang mawala yung pagbiblink. Ayun, nakaset na siya ng ganyan. Kahit patayin mo yan at buhayin uli, yun ang kanyang sensitivity. So, ganun guys, ang pagsiset ng sensitivity at yung pagsisave. I-rewind nyo na lang kung makakalimutan nyo. Okay, ang sunod naman natin gagawin guys ay paano tayo mag-a-assign ng tunog sa bawat pad na to, every single pad. Let me remind you na napakadaming tunog dito. Punta tayo sa halimbawa dito sa kick pa lang meron tayong hanggang 25 na tunog ng kick. Ang bass drum hanggang 25. Tapos ito namang sa snare ay hanggang siyam. Meron tayong siyam. Tapos ang tom-tom ay madami So anyway, marami tayong pagpipilian. Crash, tapos yung ride, percussion, may mga percussion pa. So marami tayong pagpipilian. So paano tayo pipili? Paano tayo mag-a-assign? Ng tunog dito? So ganito ang gagawin natin. Pindutin natin ang voice. Okay. So naka 76, alam ba yung ito na lang. Follow muna tayo dito kung alin yung So naka 41, nasa 41 ang snare. Tama ba? Oo. Ayun. So sa 41 hindi Ayun, snare 16. So gawin natin halimbawa 26, snare 1. Bawa lang. 26. 26, medyo matagal na lang to. Kasi hindi pwedeng ayun, 26 Ayun, 26. So ito yung bagong snare niya. Okay. Sa tom-tom naman, naka 76 siya. Pili tayo ng iba. Pili natin sa 60. Kasi tom 1 yan tom-tom 1. Kung siya, yun din ang yun din ang ilalagay mo. Kung siya tom-tom 1. So ito, yan. Ito naman, tom-tom 2. Nakaset siya sa 77. Nakaset siya sa 77. Pwede siya nating ilagay na 66 low. Okay, 65. Okay, 65. Nakikita nyo 65. Tom 2 medium. Lalagyan natin 65. Alisin mo natin yan. 65. Okay, 65. So, okay na. Ganun lang. Sa tom 3 naman, tom 3. Meron ba?
70, tom 3 medium. Lagi natin ilagay medium. 70. Lagyan natin 70. Ayun. So, 70 na to. Okay. So, ayun. And then, isa-save na uli natin. Press kit hold hanggang mag-blink. Yun. Tapos, assign natin, nasa 3 tayo, diba? Nasa 3 tayo. So, B03, and then, hold again yung kit until, yun, mawala yung blink. So, yun, nakasave na siya. Yun, ganun ang pag-assign ng tunog. Madaming tunog dito, may mga percussion pa nga eh. Meron ditong preset kit. May mga preset kit dito. Hirap merong rock, hindi mabasa, rock, pop, funk, metal, jazz, brass, vintage, Latin, dance, concert. Bukod pa yung 5 pwede mong pagbago-baguhin. So, maganda. Okay, ang sunod naman natin at pinakahuli na muna ito, nagagawin natin ay ang pag-adjust ng volume. Ay, madali na lang to. So, nasa V01 ulit tayo. Punta lang tayo sa voice. Okay, voice. Ayan, yan yung patch. Yan yung patch na gamit diyan. Hindi ko alam anong snare ba to. Hindi siya snare. Ito ang snare. Naka 58. Tom pala yung 60. Anyway, di muna tayo sa snare. Okay, so 58. Sunod dyan, menu. Naka 24 siya. Nasa volume 24. So, adjust lang tayo dito. Minus at plus. Bawasan natin. Gawin natin 10. Tingnan natin ang pagkakaiba. So, mahina. Tapos, dagdagan natin. 24. Hindi ko alam kung gaano kalakas. 30 yata ito eh. Pag 31. Malakas yun siguro. Balik na tayo 24. So yun lang naman. Tapos yun lang uli. Pag okay na adjust nyo ng mga volume ng bawat isa, save na lang uli. Madali lang naman. Ayun, save. Tapos B01. Tapos press hold uli hanggang sa mawala yung blink. Yun lang. So guys, mga K-drummers, ito yung binili kong bass drum pedal. So parang ganun din yung normal na drum pedal pa rin. Yung pa rin naman ang kaso nakabengkong lang to para magkaroon ng kaunti pang allowance dito. Ito yung kanyang pinaka-trigger. Yan yung pinaka-trigger niya. Tapos narito yung saksaka ng Ayan. So, may sensor yan. Diyan yung sensor. 1.4 yata bili ko rito. So, kung nakabili na kayo at nadismaya kayo, kagaya ko, pwede nyo pa naman itong gamitin sa acoustic drums. Straight nyo lang to or bili nyo ng panibagong batter o beater. At maganda naman yung pedal mismo parang high quality naman yung pedal at magagamit nyo pa rin naman itong wala naman tapon dito. Kaso hindi ko lang ito magagamit para dito sa e-drums. Hindi ko magagamit talaga. Okay, ipapakita ko sa inyo yung ide-demonstrate ko sa inyo bakit hindi ko gusto. Okay mga ka-e-drummer, gagamitin ko ngayon itong binili kong separate na bass drum pedal. It's a failure, hindi ko nagustuhan, pero ipapakita ko rin sa inyo ang result. Tingnan natin, baka nasa control din ng nasa sa inyo kung mag-take kayo ng risk. Okay ha? So
magbibigay muna ako ng isang basic gamit yung talagang foot pedal nito. Yung pedal nito ha. Ito yung basic ko ang gagawin. Okay. Ililipat ko ngayon yung kanang pa ako dun sa binili kong pedal na may kanyang trigger. Yun pa din ang ating magiging basic. So siguro naman napansin niyo yung pagkakaiba. Hindi ko iniba yung palo ko, yung pa din. Iba yung lumabas